Ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral o pagkikinig ng banal na salita natin pinamalapais. Bilang pagbibigay galang sa banal na salita po natin pinamalapais ni Jesus, tayo po minamahal, panandalan po tumayo, at narito po akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise the Lord. God bless you po. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon po, mga minamahal. Tayo po'y manalangin na po para sa pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo kami pinapupuri. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gintong pagkakataon na pinagkaloob muli sa amin. Kami may muling pinagkatipon-tipon na pansama-sama ka namin sambahin, purihin at pasalamatan. Paglingkuran, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginawa mo sa aming buhay, lalo na po ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa na kami nahango mula sa apoy ng impyerno at ngayon kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sama-sama ka namin pinupuri at sinasamba, Panginoon, sa mga pagkakataong ito at sa pakikinig ng mga salita, Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo na mangungusap po kayo sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo, linisin mo kami, Panginoon. Banalin mo kami, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na sumalubong sa iyong pagbabalik, Panginoon, sa pamagitan ng paglilinis ng iyong mga banal na salita. Panginoon, sumaamin po kayo, Diyos. Aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord! Amen. God bless you, mami na mahal. Pwede na po tayo makabalik sa ating inupuan. At habang inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Judges, chapter 6, verse 1 up to 7, talo natin ang 11 hanggang 13. Ako po muna ay nagpapaabot po ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa ating beloved workers, beloved preachers, beloved instrumentalists, beloved choir members, sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga patira natin sa ibayong dagat, maligayang pakikinig at panonood sa ating pong live streaming ng ating gawain dito po sa dako ng Olongapo City. At higit sa lahat, maminamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati muli, maminamahal sa 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Ginuginita natin, maminamahal, ang isang napakalaking dakilang himala na ginawa ng Diyos sa ministeryong ito, maminamahal. Ito po'y 21 taon. Gayun din, maminamahal, nagpapaabot po tayo ng ating dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat ng mga apo, mga manugang, at mga mahal sa buhay ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Lahat tayo magsabing praise the Lord. Amen. Kaya hindi maminamahal, buksan natin ang ating talata. Judges 6, verse 1 up to 7, talo ng 11 hanggang 13. Dito po sa Hukom, Kapitulo 6, ang talata po ay 1 hanggang 7, talo ng 11 hanggang 13. At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madyan na 7 taon. At ang kamay ng Madyan ay nanaig laban sa Israel. At dahil sa Madyan ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok, at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari. Noong ang Israel ay nakapagasik na nagsiahon ang mga Medyanita at ang mga Amalisita at ang mga anak sa silanganan, sila'y nagsiahon laban sa kanila. At sila'y humantong laban sa kanila at kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza. At wala silang iniwang anuman sa Israel, maging lupa o baka man o asno man.
sapagkat sila'y nagsiahong dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga turda. At sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Sila at ang kanilang mga kamilyo ay walang bilang at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. At ang Israel ay huminang totoo dahil sa Median at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari, nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Median, dito sa 11, at ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng insina na nasa Opra na kay Joas na Abisirita. At ang kanyang anak na si Gideon ay pumapalo ng trigo sa ubasan upang itago sa mga Medianita. At napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumaiyo, ikaw lalaki makapangyarihan may tapang. At sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin na aming mga magulang na sinasabi, hindi pa tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto, ngunit ngayon hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Median. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating, where are the miracles? Where are the miracles? Dito po sa mga talatang binasa po natin, maminamahal, ito po yung panahon, maminamahal, na ang Israelites, ang mga Israelita, maminamahal, ay pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sila'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal? Sinabi ng Biblia, naging miserable ang buhay nila. Ang kanilang mga itinatanim ay ninanakaw ng kanilang mga kalaban, ng mga Amalekita, ng mga Medianita, ng mga taga-silangan. Ang kanilang mga hayupan, ang kanilang mga kawan, ang kanilang mga alagang hayop. Aping-api sila, maminamahal, wala silang magawa. Hindi sila makalaban. Samantalang nung panahon, maminamahal nila Joshua, panahon nila Moses, panahon, maminamahal nila Abraham, ang mga Israelita po ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa. Sila, mga minamahal, ang pinakamatatapang na tao. Nilupig nila ang maraming kaharian. Sila'y naging tanyag, sila'y naging kilala ng buong mundo, maminamahal, sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng dakilang himala sa kanila. Imagine, maminamahal, ang Ehipto, ang makapangyarihang kaharian, maminamahal, nung panahon panahon ni Moses, maminamahal, ang Ehipto, ang pinakamakapangyarihang bansa. Wala nang pinakamakapangyarihang bansa nung panahon na yon, maminamahal, kundi ang Ehipto. Pero akalain nyo, maminamahal, na ang katapat lang ng makapangyarihang bansang Ehipto ay katapat lang ng tungkod ni Moses. Tungkod lang ni Moses ang katapat. Pag nakikita nila ang tungkod ni Moses, maminamahal, nanginginig sila sa takot. Sapagat ang tungkod ni Moses, gumagawa ng makapangyarihang gawa ang ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng tungkod ni Moses, maminamahal, nahati ang dagat. Sa pamamagitan ng tungkod ni Moses, nagpadala ng 10 salot ang Diyos. Sa pamamagitan ng tungkod ni Moses, gumawa ng makapangyarihang gawa ang mahal na Panginoon. Nagbigay siya ng tubig sa disyerto. Maraming himala. Tignan niyo, maminamahal, yung makapangyarihang bansa, ang katapat lang ay itungkod. Amen. Sa tungkod pa lang, nanginginig na ang mga kalaban. Dahil kasama nila ang makapangyarihang Diyos. Pati sa panahon ni Joshua, maminamahal, lumalakip na kasama nila ang Diyos. Ang araw ay tumigil, ang buwan ay huminto,
para lang talunin lang ng mga Israelita ang kalaban ang muog ng Jericho. Maraming mga makapangyarihang bansa, maraming makapangyarihang kaharian ang nilupig ng Israel. Kaya kapag narinig ng mga bansa, ng mga bayan, ang bansang Israel, nanginginig sila sa takot. Natatakot sila, mga minamahal, dahil ang pagkaalam nila, ang Diyos ay kasama ng bansang Israel. Ang Diyos, ang Israel ay makapangyarihang bansa sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Amen. Pero dito sa panahon ni Gideon, mga minamahal, kumbaga sa kalaban nila ay agila, ang Israel ay naging sisiw. Wala silang magawa. Sila ay pinagnanakawan. Ang kanilang mga itinanim, ininanakaw ng mga Madyanita, ng mga Amalekita, ng mga anak ng silangan. Kaya nga, maminamahal, nung sila'y umiyak sa mahal na Panginoon, sila'y dumaing sa Diyos. Dahil wala silang magawa. Ang kanilang kakayahan, ang kanilang lakas ay walang laban sa mga daan-daan at mga sindami ng buhangin sa dagat ng mga kaaway nila. Iilan lang sila. At hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Mga farmers lang sila. Walang mga sundalo. Walang handang lumaban ng patayan sa mga kalaban nila. Kaya sabi rito, maminamahal, nung sila'y dumaing, nagpakita ang anghel, maminamahal, kay Gideon. Amen. Ang sabi ng anghel, maminamahal, o makapangyarihang, at ang anghel ang anghel ng Panginoon ay naparoon at tumupo sa ilalim ng ensina na sa Opra. At sinabi kay Gideon, napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya na sinasabi, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw na lalaking makapangyarihang may tapang. Sinabi sa kanya ng anghel, maminamahal, siya raw ay isang taong makapangyarihang lalaking may tapang. Pero ang sagot ni Gideon, maminamahal, sa verse 13, at sinabi ni Gideon sa kanya, Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga lahat ay sumapit sa amin ito? Saan naroon ang lahat ng kanyang kababalaghang gawa na sinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo iniaahon ng Panginoon sa Ehipto? Ngunit ngayon ay hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng aming mga kalaban, ng mga Madian. Amen. Ibig sabihin pala, mga minamahal, pag ang Kristiyano, kapag ang tao na naglilingkod sa Diyos ay hindi nakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pwedeng humiwalay ang Diyos. At kapag humiwalay ang Diyos, mga minamahal, sa isang mananampalataya, wala nang himalang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi na mag-exist. Amen? Kaya nga, ang sabi ni Gideon, where are the miracles? Saan ang himala na ipinakita ng Diyos sa aming mga magulang? Bakit hiniwalayan niya kami? Sabi ni Gideon, mga minamahal. Anong kasalanan ni Gideon? Kung mababasa niyo ang first, ay yung nakasulat dito sa Judges chapter 2 verse 11 hanggang 14, basahin po natin. Ang kasalanan nila, sila ay sumamba sa mga graven images, sa mga Diyos-Diyosan. Basahin natin. Dito po sa Judges chapter 2 verse 11 up to 14, sabi po, at ginawa ng anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila,
At sila'y yumukod sa mga yaon, at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ang Panginoon, at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang ibinigay sila sa kamay ng mga manloloob na lumuob sa kanila, at kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot, na anupat sila'y hindi nakatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Amen. 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 What are the sins of Israel, mga minamahal? Why God depart from them? Unang-una, mga minamahal, idolatry. Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga kung sa ating kinagisnang reliyon, mga minamahal, na ang Diyos mo ay Diyos-Diyosan, imposibleng makagawa ng himala ang Diyos. Kung meron mang himala na nangyari sa mga Diyos-Diyosan, hindi ang gawa ng Diyos, yan gawa ni Satanas yan. Dinadaya niya ang mga tao para maniwala tayong ang ribulto, ang Diyos-Diyosan ay Diyos. Kailangan natin sumamba. Sa Biblia, maminamahal, ang Diyos, kinakailangan sambay mo sa espiritu at katotohanan, walang object. Walang object. Amen. Pero nung sumamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, ang Israelita, maminamahal, sinabi ng Biblia, humiwalay ang Diyos sa kanila at nawala ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Mula na kay Moses, mula kay Abraham, kila Joshua. Sa mga unang Kristiyanong nauna kay Gideon, hindi na nila naranasan ng himala. Kaya sabi, where are the miracles? Kaya nga, maminamahal, pag sa buhay mo nawala ang miracles, magtanong ka sa sarili mo, ang Diyos ba ay nasa sayo pa? Ang Diyos ba, maminamahal, ay kasama mo pa? Dahil ang sagisag ng isang tunay at ganap na Kristiyano, mga minamahal, sasamahan ka ng himala ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Walang Kristiyanong pinabayaan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ikaw ay baguhan, hindi ka niya matitiis. Pabayaan ng ating mahal na Panginoon kahit ikaw ay baby in Christ. Mas lalo pa nga mas malapit sa iyo ang Diyos pag baby in Christ ka kasi kumbaga sa sanggol, kinakailangan mong alalayan. Kinakailangan mong alagaan, kargahin. Amen. Kaya nga, ang unang kasalanan nila is idolatry. Sa ating mga Kristiyano, maminamahal, mag-ingat po tayo sapagkat meron tinatawag na the other forms of idolatry. Sabi ng Ezekiel chapter 14 verse 3, kung alin ang iniaalili mo sa Diyos sa iyong puso, ang Diyos-Diyosan ng iyong puso, pag mas matimbang, maminamahal ang bagay na yan kaysa sa Diyos, mas mahal mo kaysa sa Diyos. That is idolatry. Basahin po natin Ezekiel 14, verse 3 and 4. Basahin natin yung dalawang talata kay Dito po sa Ezekiel, Kapitulo 14, talatang 3 hanggang 4. Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyusan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang muka. Dapat bagang sanggunian nila ako? Kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bawat tao sa bahayan ni Israel na nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyusan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanilang muka at naparoon sa propeta, akong Panginoon ay sasagot sa kanya roon ng ayon sa karamihan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Amen. 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 Yung Diyos-Diyosan ng puso, Diyos-Diyosan ng puso natin, yung ipinagpapalit natin sa Diyos. Lalo na sa mga kabataan, mga minamahal, hindi nila alam, mga minamahal, yung pagkamahiligin natin sa mga K-pop, mga artista. Kung sino man mga hinahangaan natin, that is idolatry. Kung tutusin nga, kahit preacher,
Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 up to 3, ang inidulo nila, mga preacher, nagalit pa rin ang mahal na Panginoon. Sabi nung isa, ako kay Pablo ako, magaling si Pablo. Isa naman, ako kay Pedro, magaling si Pedro. Sabi naman nung isa, ako kay Apollos, ang galing mangaral. Pero sinawata sila ng Diyos. Kahit sa preacher, huwag kayong mag-idolo. That is idolatry. Lalo na sa mga artista, sa mga K-pop. Maraming mga kabataan, maminamahal, hindi nila alam, Diyos-Diyosan yun. Pag gumahanga ka sa mga, kung sino mga sikat na artista, basketballista, singers, o sino pa man na inialili mo sa Diyos, that is idolatry. Mawala sa iyo ang Diyos. Hiwalayan ka ng mahal na Panginoon. Pag may panganib, may aksidente, hindi ka mailigtas. Hindi ka masagip ng Diyos dahil may idolatry sa puso mo. Amen? Pangalawang kasalanan ng Israel, maminamahal, nilimot nila ang himala ng Diyos. Kinalimutan nila. Dito sa Psalms 78, verse 11 hanggang 17, at mamaya sa Psalms 105, verse 5, sinabi rito, o huwag niyong kalimutan ang lahat ng kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Alalahanin niyo ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niyo. Huwag nating kakalimutan. Pag kinalimutan mo, mga minamahal, mawala ang Diyos sa iyo. Yan ang nangyari sa Israelita, mga minamahal. Kinalimutan nila ang mga kagilagilalas na mga gawa ng Diyos sa buhay nila. Sabi dito sa Psalm 78, verse 11 up to 17. Dito po sa Psalms chapter 78, 11 up to 17, sabi po, at kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto sa parang ng Soan. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Sa araw naman ay kanyang pinapatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Kanyang pinawangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya upang magmagsik labang sa kataas-taasan sa ilang. Dito po sa Awit, chapter 105, verse 5, sabi po, alalahanin niyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa, na kanyang ginawa ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Amen. 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 Yan ang dahilan, maminamahal, kung bakit hindi natin dapat kalimutan ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos, maminamahal, 21 years ago, year 2000, kung paano ang ating mahal na Panginoon ay gumawa ng dakilang himala sa ating banal na gawain sa pamagitan ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida at 10 ng kanyang mga kasama ng mga beloved prayer warriors. Kung paano si Moses, maminamahal, pumunta sa Ehipto na walang ibang dalang sandata. Samantalang ang Ehipto, maminamahal, ay may mga pana, may mga sibat, may mga karwahe, may mga pananggalang. Ngunit si Moses pumunta sa Ehipto, dala-dala po ay tungkod. Pero ang tungkod na yon, yan ang nagpabagsak sa bansang Ehipto nung kapanahunan niya. Amen. Ganon din ang ating minamahal at ginagalang na Evangelista, mga minamahal na ating mga pastor. Nung siya'y pumunta, kasama ang prayer warrior, kasama niya, mga minamahal, ang mga hindi biyasa sa pakipaglaban, mga prayer warriors. Walang alam kundi manalangin, magpuri. Mahina ang katawan, mga payat.
Dahil katatapos lang mag 40 days. At gitara, Bible, at mga leaflets, lumusob sa mga abusayap na may mga high power gun, may mga granada, may mga dinamita, may mga sandatang talagang high-tech kaysa sa mga sundalo. Pero lahat ng mga sandata nila, hindi tumalab sa Biblia, hindi tumalab sa mga sandata ng mga tunay na anak ng Diyos. Imagine, maminamahal, ang mga Islam, yung mga ganong reliyon, galit na galit sa mga Kristiyano. Yun lang banggitin mo si Kristo sa lugar nila, hindi ka na makalalabas ng buhay. Lalo na pag may dala kang Biblia. Amen? Kaya, imposible, maminamal, imposible sa lahat ng mga imposible, makalalabas ang Jesus Miracle Crusade sa Talipa, Hulo-Sulo dahil bukod sa may dala silang Biblia, itinuro nila ang kapangyarihan ng mahal na Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos. At ang Biblia ay makapangyarihang salita ng Diyos. Sabi ng mga abusaya, pagkakita sa ating beloved pastor, ito yung napapanood ko sa TV, napakayabang nito, napakatapang nito, tignan natin ang tapang mo rito. Sabi ni Abu Sabaya, gagawin ka namin pataba dito sa Mindanao. Hindi na kayong makakauwi ng buhay. Gagawin ko kayong mga pataba para tumaba yung aming mga tanim. Yung nagsabi si Abu Sabaya na gagawin pataba ang ating malapastor, siya naging pataba ng pating. Kinain siya ng pating. Amen? Walang tumalab ng mga sandata nila. Sabi ng Biblia sa Isaiah 54 verse 17, walang almas ng ginawa ng tao na tatalab sa iyo at ang sino mang humatol sa iyo, siya ang mahatulan. Pag sinabi mo sa mga lingkod ng Diyos, mamamatay ka, sila ang mamamatay. Yung nagsabi sa ating malapastor na magiging pataba, ang ating malapastor sa Mindanao, siya ang naging pataba ng pating, ang katabanan ng pating ngayon mula nung kinain nila si Abu Sabaya. Siya ngayon ang kinain doon. Amen! Yan ang dahilan kung bakit ginugunita natin mga minamahal, taon-taon. Hindi dapat kalimutan, hindi dapat mga minamahal, mawala sa isip ng mga Kristiyano na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Para manatiling ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, maminamal, huwag niyong kalilimutan ang kanyang mga kagilagilas mga gawa. Tayo lamang po, mga minamahal, ang nakakaranas ng ganitong makapangyarihang gawa. Amen? Libutin mo ang reliyon, libutin mo lahat ng mga reliyon sa buong mundo, 7,000 religion, kung makakita kayo ng himala na katulad na nangyayari sa ating banal na gawain. Ang mga ketong nagsilinis, mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, ang mga drug addict nagbago, ang mga commander ng NPA bumait, ang mga problema ng mga magulang ng mga kabataan, sila'y naging law-abiding citizen, naging mababait na bata, nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Amen! Libutin nyo ang reliyon sa buong mundo, wala kayong makikitang ganito katulad ng ating banal na gawain. Amen? Dahil ang sagisag ng tunay na iglesia ng mahal na Panginoon at ang sagisag ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos ay ang himala, ang makapangyarihang himala ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sagisag ng isang tunay na iglesia. Nasa 1 Corinthians 12:28. Ibig sabihin ng sagisag, yan ang mga patunay, palatandaan na kayo ay nasa tunay na Church of God. Hindi sa ganda ng simbahan, hindi sa paganda ng bihis ng mga ministro, hindi sa pagalingan ng pananulumpati, pagsasalita na pangikayat. Hindi ganon, maminamahal. Ang sagisag ng isang tunay na church, the Church of the Living God, at ang sagisag ng tunay ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, lumalakip ang himala at makapangyarihang gawa sa mga mangangaral ng salita ng Diyos.
Yan po ang tunay na sagisag. Hindi yan pagandahan ng chapel. Hindi yan pagalingan ng salita. Hindi yan pagandahan ng bihis. Hindi yan paramihan ng membro. Amen? Ang tanong kung kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga yun ang tanong ni Gideon. Kung ang Diyos ay nasa amin, where are the miracles? Nasaan ang himala na isinabi sa amin ng aming mga magulang? Nasaan na ang himala? Bakit hindi na siya makakilos ngayon? Ibig sabihin, pag wala na ang himala, wala doon ang gawain ng Diyos. Wala doon ang Diyos pag walang miracles. Kaya yun ang sabi ni Gideon. Kaya makita nyo ang sagisag. Sabi dito sa 1 Corinthians 12:28, 2 Corinthians 12, verse 12, at sa Hebrews chapter 2, verse 4, ang sagisag ng isang tunay na Church of the Living God is miracles. Miracles. At ang sagisag ng tunay na mangangaral na salita ng Diyos, lumalakip ang mga himala, ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Basahin natin yung mga talata sa 1 Corinthians 12:28, 2 Corinthians 12, verse 12, at Hebrews chapter 2, verse 4. Basahin natin mga talata. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 12. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamagitan ng mga tanda at mga kabubalaghan at ng mga gawang kapangyarihan. Dito po sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 4. Hebreo 2:4. Napawang sinaksiyan. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng makaloob na Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. 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 Kaya kapag maghanap ka, maminamahal ng true church, maghanap ka, maminamahal ng tunay na simbahan na patungo sa langit, huwag mong hanapin yung magagandang simbahan. Huwag mo hanapin yung mga magagaling magtalumpati, magaling magsalita. Huwag mo hanapin ang mga ministro, mga pastor na magaganda ang kasuotan. Naka-Amerikana, nakamagandang mga palabas na anyo. Ang unang hanapin mo sa church, kung gusto mong makarating sa langit, gusto mo maminamahal, na makatiyak ka na hindi ka mapunta sa impyerno, hindi ka madaya, hanapin mo ang miracles. Amen. Kasi ang himala ay ang sagisag ng isang tunay na iglesia. 1 Corinthians 12:28. Ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng himala. Ang Diyos ay naglagay sa iglesia ng pagpapagaling, pagtulong, pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ang signs of true church of the living God. Amen. At para makilala mo ang mga totoong mga ngaral ng salita ng Diyos, hindi yan yung mga hinahanap natin marurunong nag-doctorate sa Bible school. Mga tapos, maminamahal na mga degree holder. Nagtapos ng 12 taon, 10 taon sa mga Bible school. Ang sagisag ng isang tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos, sabi, pinatunayan na ang Diyos ay kasama nila sa pamagitan ng makapangyarihang gawa na lumalakip sa kanila. Sabi rito sa 2 Corinthians 12, verse 12, tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo ng buong pagtitiis sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at mga gawang makapangyarihan. Sabi na Hebrews 2:4, na pawang sinaksiyan naman ng Diyos na kasama nila sa pamagitan mga tanda, mga kababalaghan at saganang kapangyarihan na mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kalooban.
Mismong ang Diyos ang nagpapatunay na sabi niya, kasama ko sila. Ang Diyos ang nagpapatunay, sabi, sinasaksiyan ng Diyos na sila'y kasama niya sa pamagitan ng mga kababalagan at masaganang kapangyarihan. Amen? Kaya akala ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, ang mga preachers na nagpunta sa Mindanao, mga pipitsuging katulad ng mga kinidnap nila, katulad ng paring si Father Gallardo, taga Zambales. Akala nila simpleng lingkod lang ng tao, hindi lingkod ng Diyos. Kinidnap nila si Father Gallardo, binalatan ng talampakan. Inukit yung mata, tapos tsaka pinatay. Tsaka nila itinapon sa gubat. Ang mga Jehovah Witnesses, humahayo, nagbebenta ng mga polyeto, mga babasahin, kinidnap. Pinagpuputol ang ulo, nilagay sa sapatos, kahon ng sapatos. Inuwi sa mga loved ones nila, nasa loob na ng kasapatos ang ulo. Ganon din ang gusto nilang gawin sa Jesus Miracle Crusade. Pero hindi nila alam, sa Jesus Miracle Crusade, kasama natin ang tunay na Diyos. Kilala natin ang Diyos. Sabi ng Psalms 9:10, yung mga nakakaalam lang ng pangalan ng Diyos ang makapaglalagat ng tiwala sa Kanya. Doon sa mga ganong reliyon, hindi nila alam kung sino ang Diyos. Ama lang ng Ama. Yung iba, graven images ang sinasamba, yung iba, hindi si Kristo. Sabi, silang nakakaalam ng pangalan ng Diyos ay magtitiwala sa Kanya. Sapagkat ikaw, Panginoon, hindi mo pinabayaan silang mga nagsisihanap sa iyo. Kilala natin kung sino ang Diyos eh. Kaya napakalaki ng tiwala natin sa Diyos. Alam natin ang pangalan. Alam natin kung sino. Alam natin kung ano ang kapangyarihan niya. Kapag ikaw ay nasa gipit na kalagayan, huwag mong tignan yung kalagayan mo. Ang tignan mo yung malaking Diyos na pinagkakatiwalaan mo. Si David, kalaban niya si Goliath, 7 years old lang si David. Si David, ang liit. Siguro mga 5-footer lang si David. Nung edad niya, 7 years old siya. Ang kalaban niya, 9-footer. Balot na balot ng bakal. May taklib pa sa mukha. Ang laki nung espada. Meron pa siyang panangga na hindi tumatalab yung mga sibat, mga pana. Sabi ni David, hindi siya tumitingin kung gaano kalaki ang kalaban niya. Amen! Sabi ni David, naparito ka para labanan ako, pero ako'y pumaparito sa pangalan ng aking Diyos na makapangyarihan. Pupugutin ko ang ulo mo. Bakit ganun ang tapang ni David? Hindi siya tumitingin dun sa karap niya. Nakatingin siya dun sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag nasa matinding pagsubok ka, huwag kang tumingin sa bigat ng pagsubok. Huwag kang tumingin sa luba ng karamdaman. Huwag kang tumingin sa mga imposibleng sitwasyon. Tumingin ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Amen? Doon nabigo ang mga Abu Sayyaf. Lahat ng kanilang kinidnap, pinagpapatay nila. Pinaggagahasa nila. Itinatapon na lang ng patay na. Pero nabigo sila sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay si Kristo. Alam natin ang tunay na Diyos. Nagtataka sila, mga minamahal, puro bago naman yung kanilang mga baril, puro high-tech. Tuwing babarilin nila mga taga-Jesus Miracle Crusade, ayaw pumuputok. Sabi, pero nga ng baril mo, ayaw pumutok ang baril mo. Ayaw pumutok. Barilin nila sa langit, pumuputok. Pag binaril sa Jesus Miracle Crusade, ayaw pumutok. Sabi nung isang Abu Sayyaf, binaba yung baril. Hindi kayo tinatablan ng hindi kayo tinatablan ng baril. Hindi pumuputok yung baril namin. Dito sa Chris. Kinuha yung Chris, ang laki. Yung ganun-ganun. Yung may mga sigsag na sandata. Tinaga si Brother Alvin, pinupupugutan ng ulo dito sa ulo, ang punteriya. Sinabi ng malapastor, demonyo na Abu Sayyaf, matigas ka sa pangalan ni Jesus. Biglang sabi nung Abu Sayyaf, hindi maiampas
Chris niya. Sabi niya, total, hindi tumatalab yung sandata namin. Di ba sabi niyo, nagpunta kayo para manalangin? O sige, patayin na lang namin kayo sa gutom. Sige, mag-ayuno kayo. Nag-ayuno ang mga Jesus Miracle Crusade Brethren natin, mga kapatiran, sa panguna ating malapastor. Nag-ayuno. Hindi nila alam sa pag-aayuno, lalong lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Paglipas, sabi nila, hindi sila tinablan ng baril, hindi sila tinablan ng Chris. Mamatayan sa gutom. Ako nga tatlong araw lang, sabi ni Commander Robot, 3 araw lang, patay na ako. Tignan natin, 10 araw kung mabuhay pa yung mga yan. Hindi sila pinakain ng 10 araw. Walang tubig, walang pagkain. Pagdating ng 10 araw, sumigaw kagad si Commander Robot, "Hoy mga hallelujah, buhay pa ba kayo?" Sabay-sabay sumigaw, "Buhay na buhay kami! Hallelujah, praise the Lord!" Pagpakita niya yung Commander Robot, nag-iigib pa yung dalawa. Nag-iigib pa doon naglabas sila, tapos nag-iigib pa sila ng panligo nila. 10 araw, ang lalakas pa. Biglang lumambot ang puso ni Commander Robot. Sabi niya, total, pinagbigyan na namin kayo. Kami naman ang pagbigyan nyo. Mula ngayon, kumain kayo, pagbigyan namin kayo ng tubig, magpalit kayo ng damit, mamimili ako, magbihis kayo. Kasi baka sabihin ng pamahalaan, pinabayaan namin kayo, kinidnap namin kayo. Hindi kayo kidnap, kayo ay bisita namin. Amen! Tapos pinabayaan silang magpunta doon sa mga sipadan hostages. Ipinanalangin. Nung ipinanalangin nila, maminamahal, paglipas ng mga araw, unang araw nakalabas yung taga-Germany. Unang araw, mula nung pinanalangin ng ating malapastor, hindi alam na Abu Sayyaf, hindi lang sakit ang ipapanalangin ng ating malapastor kasi kala nila sakit lang. Ang panalangin ng malapastor, lahat kayo magsiuwi na. Uuwi kayo sa pangalan ni Jesus. Lunes pa lang, meron na nakauwi, maminamahal. Sunod na araw, meron naman nakauwi. Hanggang naubos yung 21 sipadan hostages. Amen! Natakot tuloy si Commander Robot. Sabi, wala na silang hostage. Wala na silang hostage. Pwede na silang bombahin. Pwede na silang banata ng mga missiles. Malapastor, sabi, tapos ng mission namin, aalis na kami rito. Nagmakaawa si Commander Robot. Parang awa nyo na, huwag nyo kami alis, beloved evangelist. Kasi pauulan na kami. Uulan dito ng, dulusubing kami. Parang awa nyo na, huwag kayong umalis. Simula nun, hindi umalis ang ating malapastor. Amen. Kaso yung presidente natin noon, maminamal na talagang artista, sanay na sanay sa aksyon. Nag-decrease yan ng no man's land. Lahat patayin, pati ang Jesus Miracle. Lahat na makitang tao patayin. No man's land. Lahat na makita, hayop, babae, lalaki, sanggol, patayin. No man's land. Ubusin. Pulbusin ang Abu Sayyaf. Mga minamahal, umulan ng missiles, mga guided missiles, yung nangahabol. Pero, ang nakapagtataka sa guided missile, parang may isip, pagtaga Jesus Miracle Crusade, lumiliko, pumupunta sa Abu Sayyaf. Lumilipat ng lugar. Ibig sabihin, sila ay kontrolado ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Hanggang nakasalubong nila maminamal yung sa sundalo. Brother Fernando Solon, Abu Sayyaf ka, no? Kasi hindi mo ma-identify kung sino yung Abu Sayyaf tsaka sino yung taga Jesus Miracle Crusade. Pareho na silang madudusing. Pareho na silang puro dumis na yung itsura. Nakita niya Fernando, Abu Sayyaf ka, no? Hindi po. Taga saan ka? Taga Jesus Miracle Crusade. Anong patunayan mo na ikaw ay taga Jesus Miracle Crusade? Sabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting. Sa taga Jesus Miracle Crusade ka nga. Asan ang kasama mo hanggang nakauwi na malulati? Walang nabawasan, walang kulang, walang labis. Lahat sila nakauwi na maluwalhati. Maminaman nakita nila. Pati si Commander Robot, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nung kasalukuyan, hinahabol sila ng mga militar. Sabi ni Commander Robot, mula ngayon, hindi na ako commander nyo. Si Evangelist Almeida na. Pag sinabi niya, hinto rin tayo, doon tayo sa likod nila. Nagtatago sila sa likod ng Jesus Miracle Crusade. Pag sinabi ng mga pastor, lakad din tayo, lakad.
nakaligtas din, kaso bandang uli nahuli rin sila. Nung nakauwi na ang Jesus Miracle Crusade, doon sila nahuli. Tapos si Commander Robot nakulong. Na-sharean pa ng ating beloved brother Hermie, beloved brother of the Chair Hermie Limpin. Na-sharean niya pa sa dako ng Tagig, nakakulong. 10 ng mga abusaya. Pero paglipas na tumanggap sa mahal na Panginoon, kinilala niya si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Bigla po silang pinasok sila ng mga, ayun kung anong mga ano yun, at patay silang lahat. Ibig sabihin, ayaw ng kumanta. Ibig sabihin, mayroong mga lihim nung panahon na yun. Ayaw silang pakantahin. Kaya doon sila pinatay. Pagka namatay yung ilaw, pagka sindi na ilaw, patay na yung mga abusaya. Sila Commander Robot. Pero bago namatay yung mga yon, kinilala nila ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Amen! Kaya nga sabi ng Biblia, huwag niyong kalilimutan ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Amen! Kapag kinalimutan mo, magagaya ka sa Israel. Naging katang-isip na lamang ang miracles. Naging kwento na lamang. Naging salit-saling sabi na lang, wala na ang miracles. Bakit? Sabi, kinalimutan nila ang kanyang dakilang ginawa. Ang lahat ng kagilagilas na gawa ng Diyos, kinalimutan nila. Ang paghahati ng dagat, kinalimutan nila. Kung paano ang Diyos nilupig ang Ehipto sa pamagitan ng tungkod ni Moses. Tuwing ibababa ni Moses ang kanyang tungkod, nagkakaroon ng salot na mamatay ang mga Egyptian. Ang katapatlan ng makapangyarihang sandata ng Ehipto ay ang tungkod lang ni Moses. Amen! Sa ating panahon, ang katapat ng makapangyarihang sandata ng mga abusayap ay ang Biblia, ang pananampalataya, at ang panalangin ng mga matuwid na anak ng Diyos. Amen! At sabi ng Biblia, maminamahal, huwag natin kalilimutan ang kanyang mga kagilagilas na magawa. Kaya nga, taon-taon ginugunita natin ito. Hindi pwedeng hindi gunitain. Hindi pwedeng mapospong. Kahit walang malawak na lugar, ginagawa natin. Kaya nga, dito lang natin ginawa, maminamahal, sapagkat yung lugar na ginanap ang Victorious Talipa Peace Mission Anniversary ay isang lugar lang na malaki rin, pero hindi tayo magkakasya lahat. Hindi sila laki ng Quirino Grandstand. Amen. Kaya sa pamagitan sa ating gawain ngayon, sa panahon natin ngayon, ginugunita natin, isipin lamang natin na tayo'y naroon din, maminamahal, sa lugar nila at gumugunita ng Victorious Talipa Peace Mission Anniversary. Ang mahalaga dyan, hindi lugar. Ang mahalaga dyan, yung ginugunita natin kahit saan tayo naroroon. Ito ang pinakamalaking kapangyarihan na pinakita ng Diyos sa ating ministeryo. Amen? Alam nyo, na naka-duty ako sa Tugigaraw, maminamahal, doon ako naka-duty. Ang mga nabalita namin, manabalitaan namin, doon sa Bombo Radio, sabi, ang grupo ng Evangelist Almeida ay pawang pinugutan na ng ulo at silang lahat ay nangamatay. Pati DCRH, pati Bombo Radio. Tawagan mga kapatiran sa akin. Hindi ko alam kung ano isasagot kasi hindi ko rin alam. Gabi-gabi fasting kami. Araw-araw fasting kami, maminamahal. Tapos meron kaming chain prayer. Pupuri kami hanggang magdamag. Hihinto lang kaming manalangin, 6 a.m., tulog na kami. Pero ang puri namin mula alas 8 ng umaga, tuloy-tuloy hanggang madaling araw, hanggang alas 6 ng umaga, tulog na naman kami. Tapos pagising na naman, puri na naman. Pagkatapos namin magpuri, mag-break kami noodles, fasting na naman. Tapos sa loob ng panahon na nandun ang ating beloved evangelist, ganun ang ginagawa namin. Sinabi ko dun sa mga kapatiran na tumatawag, Brad, umiiyak sila, pastor daw, patay na. Ang prayer warrior, pinugutan na raw ng ulo. Kasi ganun ang ginagawa nila. Sa Jehovah Witnesses, pinugutan nila ng ulo. Yung si Father Gallardo, yung pare, pinutulan nila ng ulo. Iyak ka ng mga kapatiran. Sabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Ang demonyo sinungaling. Hindi pwedeng mangyari yan sa mga tunay na alagad ng Diyos. Sa tunay na iglesia ng Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan.
Ganun ba, Brad? Biglang nawala yung luwa ng mga kapatiro. Sige, Brad, totoo pala yan. Totoo nga, pagtingin namin, mami naman, paglipas ng mga balita, kasi lahat ng mga balita noon, puro talagang negative. Blackout daw, blackout, hindi na malaman, maaring pinugutan na ng ulo, hindi pinapaalam. Pero ang totoo niyan, doon gumagawa ng makapangyarihang gawa ang ating dakilang Diyos. Amen! Purihin ang ating malapan na brothers and praise the Lord! Kaya huwag niyong kalilimutan ang kanyang kagilagilan sa magawa. Ano man ang mangyari sa atin, magkaroon man tayo ng pamilya, magkaroon tayo ng apo, magkaroon tayo ng apo sa tuhod, ibahagi niyo, ikuwento niyo ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. At hindi kayo kalilimutan ng ating mahal na Panginoon, hindi niya ihiwalay sa inyo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Then sinabi ng Biblia, Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mami na mahal. Ang sarap pag-usapan ng kapangyarihan ng Diyos, kaso wala na tayong oras. Amen. Tayo po'y umawit, mami na